Nananatiling positibo ang Malacanang sa pagbangon ng ekonomiya sa kabila ng ibinabang GDP growth forecast para sa 2026. Sa palace briefing, sinabi ni Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro na ibinaba ng Development Budget Coordination Committee o DBCC ang GDP growth forecast sa 3.5% hanggang 4.5% mula sa naunang target na 5 hanggang 6%. Ayon kay Castro, dulot ito ng mga panlabas na salik kabilang ang patuloy na pagtaas ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Ibinahagi rin ni Castro na ipinaliwanag ni Budget Secretary Kim De Leon na naging maingat ang pamahalaan sa paggastos noong nakaraang taon dahil sa mga natuplasang umano'y anomalya sa mga flood control projects. Dahil dito, masusing sinuri muna ang mga proyekto bago inilabas ang pondo na nakaapekto rin sa paglago ng ekonomiya. Gayunman, sinabi ni Castro na kailangan ng palakasin ang paggastos ng pamahalaan, partikular sa sektor ng infrastruktura upang mapasigla ang ekonomiya. So ngayon, sa pamumuno po ni Secretary Kim De Leon, maliban po sa pag-iingat, kailangan na po talagang gumastos lalong-lalo na sa infrastruktura. Lumiit po kasi ang gastos sa infrastruktura because of the issues on the flood control mess. Kaugnay ng pangamba sa epekto ng mas mababang growth forecast sa economic outlook para sa 2027 at 2028, sinabi ni Castro na inaasahan ng economic managers na bubuti ang sitwasyon sa ikalawang kalahati ng taon. Aniya, inaasahan ang pag-angat ng economic growth dahil sa mas mabilis na paggastos ng pamahalaan sa mga proyektong pang-infrastruktura. Dagdag pa ni Castro, palalakasin ng pamahalaan ang paglago ng ekonomiya sa ikalawang kalahati ng taon sa pamamagitan ng mas estratehiko at dekalidad na public investments. Looking ahead, the government intends to pursue strategic, high-quality public investments supported by stronger project preparation, integrated infrastructure master planning, and improved budget execution to sustain long-term growth. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si Creseling Catarong, SMNI News. Isang 42 anyos naman na babae ang naaresto habang mahigit 25 milyong pisong halaga ng iligal na sigarilyo ang nasamsam sa ikinasang search warrant sa Estancia Iloilo noong Hunyo 25. Kinilala ang sospek na sa alias Ellen, isang self-employed at residente ng bayan ng Estancia. Isinagawa ang operasyon ng Police Regional Office 6 sa pakikipag-ugnayan sa Bureau of Internal Revenue or BIR, katuwang ang iba pang police unit. Nakumpiska mula sa operasyon ang kabuang 30,000 at 78 pakete ng iba't ibang uri ng iligal na sigarilyo na may tinatayang halagang 25 milyong piso. Kasalukuyan namang nasa kustodiya ng pulisya ang sospek at sasampahan ng kaso dahil sa iligal na pag-iimbak o pag-iingat ng mga produktong may excise tax na hindi nabayaran. Sa Davao Oriental naman, tinatayang mahigit 14 na milyong pisong halaga ng mga pinaghihinalaang smuggled na sigarilyo ang nasamsam ng mga otoridad sa magkakahiwalay na operasyon sa Mati City, habang 38 individual ang naaresto nitong Hunyo 25. Isinagawa ang magkasabay na anti-smuggling operations sa mga barangay ng Badas at Golden Valley, kung saan naharang ang 2 wing van na kargado ng mga pinaghihinalaang kontrabandong sigarilyo. Batay sa paunang investigasyon, pinaniniwala ang nakatakdang ibiyahe ang mga kontrabando sa mga barangay ng Maraya, Golden Valley at Badas sa nasabing lungsod. Sa kabuuan, 38 individual ang naaresto sa operasyon, kabilang ang 36 na nasa kote sa barangay Badas at 2 naman sa Golden Valley. Patuloy namang bineberipika ng mga otoridad ang eksaktong dami at kabuuang halaga ng mga nakumpiskang sigarilyo, habang iniimbestigahan naman ang mga taong sangkot at pagbabiyahe at pamamahagi ng mga ito. Ito si Virgil Parba, ang inyong citizen correspondent, nag-uulat para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal.